Isang magandang araw ang binabati ko sa aking mga friend. Sana sama-sama tayo pagpalain ng Diyos sa ating ginagawang ito. Nagbibigay ako sa inyo ng magandang araw at banal na halik sa pangalan ng Panginoon. Mulit-muli dumating na naman ang araw ng ating pagkasalo-salo ng salita ng Diyos. Panalangin ko sa Kanya na maalaala niyong palagi ang ating binabasa sapagkat yan ang daan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kayamanan sa langit at makadaan sa makipot na pintuan. Ngayong umaga, only single na naman ako. Ang hirap ng kausap ko, ang hirap. Marami ding inasikaso kasi kanya hindi ko mapagalitan. Pero ang babutan na nandito ang aking manugang, siya ang tumutulong sa akin para ikasa itong aking video. Dahil ang gusto ko talaga marinig niyo yung aking binabasa. Sa katotohanan, ang unang mga kabanata na ating natutunan ay daan para magkaroon tayo ng idea o pagkaalam kung paano natin siya hahanapin. Kasi dahil sa mga nabasa natin sa mga kabanata na ating babasahin, yun ang daan para nakita natin siya kung saan natin siya hanapin para ating hulaan. Manghuhula kasi tayo eh. Hindi yung basta sasabihin ko ng bibig, hindi ayoko. Kasi pag hindi nyo tinanggap, magkakasala kayo. At magkakasala rin ako. Ganun ang batas at palatuntunan nitong ating ginagawa. Ngayon, paano natin magagawa? Sa pamamagitan niya lang ng unang kabanata, maiintindihan niya. Pagdating natin sa kabanata 15, palagay ko, maghuhulaan na tayo, magtatawagan na tayo madalas. Kanya nakabasta na ako, nakaayos na sa aking sarili, ang aking number ay ibibigay ko na sa inyo para doon tayo magkukulaan. Text sa akin, pag-aaral pa ako ng pagte-text para magkaroon tayo ng sistema ng pag-uusap. Pagkasi ng kinangrutation ko nito, inayunan ko na, sinabi ko na, okay, kaayos ka na. Mandas ka lang ng halik sa cellphone mo, halik din ako. Ang ibig sabihin, tinatanggap mo na yung ating katunaturanan ng pangalan at ng salita. Ganon mga friend, yung aking mga friend sa Facebook, inaanyayahan ko kayo na pumunta kayo sa YouTube. Dahil yung YouTube, ang bibigay sa iyo ng tamang pagsasalita. Sa YouTube makikita natin. Pipindutin nyo lang yung gallery. Lalabas ko na yung poging mukha ko. At nang isalita ko, maririnig na. Okay? Sige. Papatuloy natin ang aral ng ika-6 na kabanata. Pupunta tayo sa unang pananalita na katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Katotohanan ba ang tatahan ng Diyos sa lupa? Sasagutin tayo ng Biblia. Ito pupunta tayo sa lumang tipan, sa unang hari, 8:27. So, pupunta na ako kagad para magkaroon na tayo ng simula. Unang hari, (8:27). Sa 27, Kabanata 8, talata 24, ganito ang ipinahayag. Ngunit, katotohanan bang natatahan ng Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Ano pa
sa bahay na ito na aking itinayo. O yun yung bahay na ito, yung itinayo ng tayo. Yun yung simbahan. Hindi siya kakasya ron. Ang kakasya doon sa lahat ng tao. Sa ating loob, titiris mananasya, ito ang templo niya. Tayo. Kanya siya magkakasya. Kanya siya ay nasa lahat ng tao. Untip yan na nasa lahat ng unang tao. Doon niya mahuhulaan. Okay, yun ang nakasulat sa aklat ng unang hari. Tumatahan ba ang Panginoon o may hinga ba sa loob ng inanyo ang larawan o rebulto? O yan, hindi mababago ang tipo ng ating pag-iisip. Ulit, katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Tumatahan ba ang Panginoon o may hinga ba sa loob ng inanyong larawan o rebulto? O mga degree holder, mga friend ko, o ito, tanongin sa atin, sasagot dyan ng aklat. Pupunta tayo sa aklat ng Habakuk. Ang talata niya ay, punta muna tayo sa aklat ng Habakuk. Maasalan tayo ng 1, 2, 3, 4 na seta, titigil na tayo. O, yun ang mabigat. Kinakain ng oras natin. Kabanata niya ay talata niya ay 18 hanggang 19. Ganito ang sinasabi, pakinggan niyo mabuting ito para magkaroon kayo ng idea na hindi natin siya malalaman doon. Huwag kayo mag-iisip ng mga ibang bagay doon sa hindi totoo. Okay, sa aklat ng 18 hanggang 19 hanggang 20, ganito ang ating maririnig. Anong napapakinabang ng larawan inanyuan na iyon? Inanyuan ng mga manggagawa, riayuan ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na itiniwalaan ng agaanyo sa kanya na ginawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Okay, maliwanag. 19. Sa banyo na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito na ito. Nababalot ng ginto at pilat at nababalot ng ginto at pilat. At walang hinga sa loob niyon. Talaga hindi pwede, hindi dapat eh. Tayo ligo na ligo tayo eh. Kabanata 20, talata 20. Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ka ang buong lupa sa harap niya. Tumahimik ka daw, buong lupa. Sino ba? Tumahimik ka yung mga tao. Na ang anyo niya nang galing sa lupa. Tumahimik ka, makiniglaan tayo sa salita ng Diyos. At yan ang unti-unting magbibigay sa atin ng katotohanan. Mula naman sa Jeremias, sa Jeremias 10, 14, 15. Ayan. 14. Talata 14, kabanata 10, ganito ang sinasabi sa Jeremias 14. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman sa bawat panday ay naglalagay sa kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan sapagkat ang kanyang larawan ay binubo at kabulaanan at hindi dumihinga sa mga iyon.
Hindi larawan, hindi humingi ngayon. Kaya hindi dapat sampalan. Yung Diyos natin, alam niyo ba kung anong kasi ang Diyos natin? Buhay. Nakakakita, nakakaisip, nakakaamoy, nakapagsalita, at nakakalakad. Yun ang tunay na Diyos natin, buhay. Gumagalaw, kumikilos. Okay? Naintindihan niyo ba? Yun ang tinuturo natin. Sa 20, basahin ko pa uli ang 20. Ang aking tolda ay nagiba at lahat ng panali ko ay nangabatid. Iniwan ako ng aking mga anak at sila'y wala na. Wala nang magtayo pa ng aking tolda at magtaas ng aking mga tabing. Nang mabuhay at magkaisip ang ating mga anak. Kanya-kanya ng hanap ng kabubuhay. Talagang ganun. Pamilya, may pamilya na yun eh. Pero hindi dapat iniwan dahil kailan pagkainaan na natin siya, hindi tayo maghihirap. Ibibigay ng Diyos yung pangangailangan niya sa atin dahil ini pangako ng Diyos sa atin. Pag nalaman natin yung pangalan, siyempre kanyang katotohanan, hihingi lang tayo doon at darating sa atin ng biyaya. Dadaan nyo sa hindi na bakit siya ang nagbigay sa atin. Ang Diyos nga gumagawa noon. Hindi tayo. Okay. Magbabasa tayo ng isang patotoo. Paano ginagawa ang ininyong larawan ng mga rebuto at Diyos-Diyosan? Isa lang ating babasahin sa isa-isa lang. 2:8. Isaias 2:8. Para magandaan. Sa 8, talata 8, ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang mga gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa sa kanilang sariling mga daliri. Ito raw gumawa sa atin. Mga pag-ukit-ukit. Alba na. Mali niya. Yung mga friends, mahal ko kayo. Kanya ako kahit wala akong tinatanong na bayad sa aking ginagawang ito, hindi ko iniintindi yun. Meron ng biyayang dumarating sa akin galing sa Kanya. Katotohanan nga, ang katayuan ko bilang ama ng aking pamilya, hindi po ako hirap. Ako'y nakahagala sa aking kwarto at air condition pa yung aking kwarto. At ang mga damit ko, marami akong damit. Kanya ganun, ang pagpapala ko tinatanggap yun at ang pagkain namin, hindi ko inaasa. Dumarating lang ang mga maraming pagkain sa akin. Dala ng aking mga anak, luto ng aking asawa. Kanya ako hindi nahihirapan. Kanya ito ang pinagbubuti ko, makagawa ako ng gawain ng Diyos para naman sa inyo, aking mga friend, aking pamilya, mga kamag-anak sa Victorino, sa Reyes, sa Cruz, at sa Roque. Pakinggan niyo mabuti yung aking sinasabi, yun may laman. Gusto ko makilala ninyo yung tunay na pangalan ng Diyos para pare-pareho tayong guminhawa. Tiyak nagiginhawa kayo, hindi pwede hindi dahil pangako yun ang Diyos. Ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Totoo ang sinasabi niya. Di ba nararamdaman kung anong nangyayari sa mga panahon dumating sa atin? Magtataka kayo pagka pinag-aralan niyo yung isang bagay. Pagka dumating na ang January 9, before at after, puro kalamidad na ang dumarating sa akin. Tanong niyo na ang sa akin sarili. Bakit? Ito binasa natin ang kasagutan dyan. Hindi tayo ay napakababait natin. Tayong mga Katoliko, mababait tayo, sumusunod tayo sa pananampalataya tayo na meron Diyos. Pero iligay natin sa lugar, sa ayos. Ito nga ang paglaladya sa lugar. Dito tayo kumuha ng tunay na pananampalataya at matutuwa sa atin ng Diyos. Hindi Diyos mga nakatayo sa mga inyong mga bahay,
Nako, yan. Ako wala na yan. Samantalang ako, ang tagal ko, meron akong 15 taon naglingkod sa simbahan. Namahala ng mga posisyon, mga mahal na araw, mga piyesta. Nako, ginagawa ko ng lahat yan. Naglingkod ako sa pare, sa Paris Pastoral Council. Hepe ako ng Adorasyon Nocturna ng Pilipinas. Yun ang aking trabaho sa aking pananampalataya. Dahil ako ay talagang makadiyos. Hanggang sa dumating sa akin itong araw, hindi ko natigil-tigilan to. Dahil alam ko na meron akong matututunan. Meron niya. Oh, ito. Basbasarado ako. Basbas ako sa pagkaka-miyembro ng Unsiano. May basbas ako na pinang-miyembro ng Pilisbistero. Basbasarado ako sa pagiging ebanghelista. Lahat ng mataas na kalagayan ng mga tao ng Diyos dumating na sa akin. Tapos ako ng karera, theology. Ito, aral to lang, nasa ilalim to ng theology eh. Kanya ako, tapos ako ng pag-aaral. At katotohanan, ako rin ay isa ng doktor. Nakapagpapagaling ako ng karamdaman ng tao. Sinasabi ko, totoo ko lang sa inyo, ang aking pagkatao, pagkabuhay, na kasama ng Diyos ay hindi mababa, mataas. Mga kapatid, magsasalita pa sana ako ng isa pa. Magsasalita ako ng patotoo. Patotoo. Paso mahaba na. Sa basahin sa inyo. Tumigil tayo at mahaba na yung aking nilalakbay. Magandang araw sa inyo lahat. Mga friend, mga sir, pumunta kayo sa YouTube. Pindutin nyo ang subscriber at bell at kalabitin nyo yung gallery. Lalabas na yung aking mukha sa inyo. Ang aking pagkapogi. Okay. Masayang umaga, masayang buhay sa inyong lahat. Mga friend, mga pamilya ko, masayang buhay sa inyong lahat. Amen. Tapos na tayo. Okay?